po si Attorney Baligod. Ito po si Attorney Baligod, mga ka-reaction. Ito po, dito po ang hearing. Nakikita po ninyo, mga ka-reaction. Nandyan po ang hearing, mga ka-reaction. Ulitin ko, dalawa po ang channel na panonood natin, SMNI tsaka Net25. 14, no? Pero yung 10 kasi, may nasa malalayong lugar sila at kinakailangan nila ng sampina para meron silang maipakita sa mga taong kailangan nilang hingan ng paintulot punyahit. So itong apat na bagong magsasalita ngayon, maaari niyo po ba kaming bigyan ng clue or hint kung ano po yung mga mas gabi po ba ang hawak nilang mga informasyon? Mga dati rin silang sundalo, dating Marines, dating empleyado ni Salvico, at may mga nalalaman sila na karagdagan, no? Halimbawa, meron isa sa kanila na siya mismo ang kasama, no? Noong ibinigay sa isang mambabatas. Naku po. Yung mga pera na nakasingit sa maleta. Naku! Isang senador ito. Senador! So marami pa kong ibang example. Sir, kamusta na po ang laban natin, sir? Maraming pressure. Nababasa po yun ng taong bayan, no? At updated po ang taong bayan sa mga hinahaharap po ng mga challenges ng Grade 18. Simple lang dapat ang tingnan ng ating mga kababayan. No? Sino po ba ang humahanda para lumabas at mga nalalaman ng mga saksi ng pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan? No? So, salamat sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee na gusto niyang ipagpatuloy ang pagdinig nila para lumabas at malaman ng taong bayan kung sino talaga ang mga nagnakaw. Pero meron namang ibang grupo dyan na pinagtatakpan nila, pinapahirapan kami. Halimbawa na lamang si Melvin Matibag ng NBI na kung tutusin po natin, ang NBI ay binuo po yan para mag-imbestiga ng mga krimen. Ngunit ngayon, ang mga nagbubunyag ng mga krimen ang iniimbestigahan ni Matibag. Naku po! Isa po siya sa nagtatakip para hindi lumabas ang katotohanan. Sir, last, si Mayor Benji Magalong, former PNP Chief, Mayor, nawagan po na protektahan daw yung mga nagsasabi ng totoo at yung mga nagbubulgar po ng isyu ng korupsyon. Oo, maraming salamat sa panawagan ni Mayor Magalong na yan. Pero ang mas importanteng sinabi niya ay 90% daw ng mga congressmen o congresswomen ay corrupt, no? Nabanggit na yun at hindi niya nabanggit yung mga Senate naman. Yun! So yun po, totoo po yun. Gusto namin patunayan ang binanggit ni Mayor Magalong na 90% ng mga congressmen, congresswomen ay corrupt. Sir, last, mensahe po ninyo sa taong bayan. Mga kababayan, wala kami ibang motibo dito kundi ilabas ang katotohanan para magkaroon na ng pagsawata ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun! Bawat bilyon na ninanakaw po ay nawawala po yan na pera na para sana sa ating mga ospital, para sa ating mga paaralan, para sa ating mga ekonomiya. Pero napupunta lamang sa pusa ng ibang mga matataas at may influensyang mga politiko. Magtulungan po tayo para matigil na po. Salamat. Naku po, yan po mga ka-reaction. Nakikita po natin si Attorney Baligod. Ako, ang ating bayani. May tuturing natin bayani. Ako, gusto ko siya maging senador eh. Naku po. Dito po mangyayari mga ka-reaction ng pagbubunyag. Pagbubunyag ng mga katarantaduan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kaya naman takot na takot po sila mga ka-reaction na may palabas o mailabas ang mga
trabahante ni Saldico na kung saan sila po ang tagapaghatid ng mga basura, na kung saan ang mga basura na yon ay tinatawag din nilang mga mali-malitang pera, mga kareaksyon. Marami pa raw po ang lalabas, mga kareaksyon. Hintay-hintay lang tayo at magsisimula na po ito. Ito nga ang usapan dito, mga kareaksyon Ito nga po ang usapan dito, mga kareaksyon, na kung bakit, kung talagang gusto nilang malaman kung sino yung mga magnanakaw sa ating gobyerno, kung bakit, mga kareaksyon, at hindi po nila gustong buksan ng tunay na investigasyon, at itong si Pampilo Lacson, sa nakaraang Blue Ribbon Committee Chairman na pinamunuan niya, pinipilit pa po niyang papirmahin ang kasama niya mga senador sa hindi kompletong report. Partial report na isinumitin niya doon sa Ombudsman, isinumitin niya doon sa Sandigan Bayan, na kung saan, mga kareaksyon, hindi pumirma ang miyembro ng Blue Ribbon katulad po ni Marcoleta, at marami pa pong iba na hindi pumirma. Hindi po sila pumayag doon sa gusto ni Pampilo Lacson na pumirma at madaya at mapagtakpan ng tuluyan itong flood control controversy na to. Pero hindi po yan pinayagan. Hindi po yan pinayagan ni Marcoleta. Talagang nakiburdago lang po siya. At ngayon, itong Blue Ribbon Committee na ito, na sinasabi nilang illegal, sinasabi po ni Bendalo na hindi raw legal anong tawag dito? Itong Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, sila po ang mga bastardo, sila po ang hindi legal, mga kareaksyon. Dahil marami po silang ginagawang kabulastugan para mapagtakpan, mga kareaksyon, ang ginawa po nilang pagnanakaw sa taong bayan. Kaya naman, mga kareaksyon, patuloy. Yan po sabi po ni Bendalo. Ayan po, ano po sabi ni Bendalo, mga kareaksyon? Ang sabi po ni Bendalo, sumunod kayo sa akin, walang Blue Ribbon Committee bukas. Kaya pala todo takip sila po ay sangkot, sila po ay tumanggap sa kaban ng bayan at kanila pong ibinulsa, at sila po ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Kaya naman, ayaw na ayaw po ng dalawang magkapatid na tulpo, na mga dalawang animal na to, na mga tulpo na to, mga kareaksyon. Kunyari, nung nasa radyo sila, nung nasa telebisyon sila na namumugad, ay kala mo talaga sila ay matitino. Akala mo talaga sila po ay anti-magnanakaw, anti-corruption, ngayon pala, nung nakabarkada nila si Bongbong Marcos at nakakita po sila ng mali-malitang pera, lumitaw po ang likaw ng bituka ng mga tulpo. Sila po ay talagang ganid at talagang gutom na gutom sa kapangyarihan, gutom na gutom sa mga maletang punong-puno ng pera di umano. Yan ay ayon po sa 18 Marines. Mga kareaksyon, tingnan po ninyo si Bendalo na isang tulisan, isang kawatan na, mga kareaksyon, ay pineki po niya ang kanyang identity sa Amerika. Dinala po niya ang matris ng inayin niya doon sa Hawaii. At ito, mga kareaksyon, base rin sa testimonya po ng 18 Marines, ito pong si Erwin Tulfo, mga kareaksyon, ay talagang mahilig po siya sa mga chicks. 5, pipili ng isa, ipamimigay yung 4, at bibigyan niya ng tip. Ayon po sa 18 Marines. Anong tawag doon? Human trafficking. At ngayon, mga kareaksyon, dinideny po niya. Anong gagawin natin kung i-deny niya, di ba? Pero meron pong ebidensya, mga kareaksyon. Ito po, mga kareaksyon, si Attorney Topacio. Nako, ang mga bida po ay nasa loob na, mga kareaksyon. Iniintay po nating makita dyan, mga kareaksyon, si Senador Rodante Marcoleta. Kaya, mga kareaksyon, tuloy po natin ang ating kwentuhan. Ayan, mga kareaksyon, ito pa, nagkakagulo na po sa Malacanang
Ito pa mga karya, ito talaga ang pinakamalaking tulisan, itong Kuratong Baliling na to. Ito po ang Kuratong Baliling na ito ay talagang pigil na pigil po ang kanyang kabadingan, pigil na pigil po mga kareaksyon na wag niyang isangkot si Martin Romualdez at si Bangag. Talagang todo takip po ang bading na ito, ang senador na ito. Lalaking lalaki daw po siya, period. Nako, nireregla po itong si Pinky Lacson, si Pinky Kuratong Baliling mga kareaksyon, talagang nireregla. Anong sabi po ni Senator Senador Cayetano? Akala ni Pampilo Lacson ay ang linis-linis niya at nasa kanilang panig ang katotohanan. Nagamitan kayo ng Malacanang at ginawa ninyong panakot ang DOJ, NBI, Ombudsman, etc. laban sa kapwa ninyo senador. Kapangyarihan lang ang hawak ninyo at hindi ang talas ng batas. Malinaw ang batas at sa oras na magsasalita ang Korte Suprema, maging malinaw din ang lahat, may araw rin at mananagot kayo. Mga kareaksyon, ito pong si Pampilo Lacson ang nakaraang Blue Ribbon Committee Chairman. Siya po ang tagapagtakip ng mga magnanakaw, ng mga tulisan, ng mga gahaman sa ating gobyerno na pinangungunahan ni Bangag at ni Tamba. Kaya mga kareaksyon, hintay-hintay lang po tayo at ihahatid ko po sa inyo ang pinakamainit at kumukulong-kulong balita mga kareaksyon galing dyan mismo sa Blue Ribbon Committee mga kareaksyon. Ako po, ayan pa ang isang masasabi natin balimbing, walang paninindigan, walang prinsipyo, puro ngawa, puro dada. Ibangon natin at ibalik natin ang dignidad, ibalik natin ang respeto sa Senado. O ngayon, may respeto na, may dignidad na ba? Masaya ka na? Pinagtatawanan kayo ng taong bayan, mga ulupong, mga ulalo. Pinagtatawanan kayo ng taong bayan, mga walang hiya. Mga kareaksyon ng mga ito. Hintay-hintay po tayo mga kareaksyon. Balita ko mga kareaksyon, meron po silang ipapalabas na video, meron po silang ipapalabas na mga ebidensya na kung saan mga kareaksyon, marami daw po silang ibubulgar ngayon. Kaya naman si Bongbong Marcos, mag-diaper ka na. Oy, Martin Romualdez, uminahon ka, huwag kang magwala sa mga mansyon mo. Balita ko mga kareaksyon, nawawala na po sa sarili itong si Martin Romualdez. Talagang hilong-hilo na po. Nawala po ng sound mga kareaksyon. Pero ilang minuto na lang mga kareaksyon, magsisimula na po itong Blue Ribbon Committee. So habang iniintay po natin magsimula ang hearing, ito meron pong statement si Manong Chavit Singson mga kareaksyon. Meron po siyang statement dito mga kareaksyon na yan po. Walang makapipigil sa amin. Ako po mga kareaksyon, mamatay na kaming lahat pero sasabihin namin ang totoo. Ang magnanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr., sila ang utak, kaya sila na pipigil. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Ngayon mga kareaksyon. Ngayon po mga kareaksyon yan. Ngayon mga kareaksyon ako. Ito, basahin po natin ang buong statement po ni Manong Chavit. Mamatay na kaming lahat pero sasabihin namin ang totoo. Chavit, direktang itinuro sina Marcos Jr. at Romualdez. Naglawas ng matinding pahayag si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagdalo niya sa kontrobersyal na flood control hearing sa Double Gem EDSA Garden Event Place nitong Hunyo 16. Sa harap ng media, iginiit ni Singson na hindi sila matitinag sa paglalantad ng umano'y nalalaman nila tungkol sa issue. Walang makapipigil sa amin. Yan po ang pahayag ni former Governor Ilocos Sur Chavit Singson. Walang makapipigil sa amin. Mamatay na kaming lahat pero sasabihin namin ang totoo. Ani Singson, direkta niyang pinangalanan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
at former House Speaker Martin Romualdez bilang umano'y nasa likod ng mga irregularidad sa flood control projects. Ang magnanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr., sila ang utak, kaya sila nagpipigil. Sigurado ako may pruweba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Dagdag niya, ginawa ni Singson ang pahayag sa gitna ng umano'y pagdinig ng Cayetano Black Blue Ribbon Committee na inaasahang dadaluan ng tinaguriang Brave 18 at 14. Iba pang dating sundalo na naglalantad ng mga aligasyon kaugnay ng flood control funds. Ang naturang pagtitipon ay patuloy na pinagtatalunan matapos sigiit ni na Senator Wing Gatchalian at Senator Erwin Tulfo na hindi isang lehitimong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa ngayon, wala pang agarang tungkol mula kana Marcos Jr. at Romualdez sa mga pinakahuling pahayag ni Singson. Ako po mga kareaksyon, meron po ako naririnig, maleta daw, maleta. Balikan po natin yung yung usaping maleta raw, maleta. Naku po, may narinig ako. Ayan, naku po, tama nga. Ayan, maleta po mga kareaksyon, maleta ang nakikita natin mga kareaksyon sa screen. Ayun, naku mga kareaksyon, sinabi na po natin dito na hindi na po mapipigilan ang Blue Ribbon Committee na ni Senator Pia Cayetano at Senator Rotate Marcoleta. Dami pong mga maleta. Nako, siyempre patalastas muna tayo. Ayan, Sara Marcoleta 2028. Yan po ang ating yan mga kareaksyon. Habang hinihintay po natin mga kareaksyon ang nangyayaring paghihintay, puro paghihintay ang nangyari mga kareaksyon dahil pinipirma pa yata yung kontrata. Yung mayari po ng Double Gem, ano na yan, yung parang event place na yan mga kareaksyon, ay talaga naman mga kareaksyon, pahirapan pa po ang pagpirma ng kontrata. Ayan po mga kareaksyon, panoorin po natin. Naku po, talagang palagay ko sa Malacanang ay nanginginig na po ang jetlog. Di ba nga ay nibangag ni Bongbong Marcos na mahilig sa polvoron. So ito po mga kareaksyon, si Atty. Topacio magsasabi po ng kung tuloy o hindi tuloy mga kareaksyon habang kumakain po ang mga Marines at mga nandyan sa, siyempre alauna na alauna na po, mag-aalauna na, kailangan na silang kumain, nagugutom na po sila. Pero pakinggan po natin si Atty. Topacio. Yes. Tuloy ba? Instruction sa akin ni former Secretary Mike Defensor ay tuloy po ito. Ano na lang hinihintay, sir? Bakit hindi man nakakapasok? Anong inaantay? Anong inaantay na lang? Kaya sabihin ko lang, sino yung mga kasama ko, hindi pa pwede papasukin maya-maya pa. Sabi lang, ini-inform ko lang yung mga dumalo dito na huwag silang aalis. Kasi tuloy po tayo. Sir, anong oras, sir? Sir, Okay. anong oras magsisimula? Anong oras magsisimula? Atty, anong oras magsisimula? Ito kapanginig. Atty, anong oras sa... So ayan po mga kareaksyon, totoo po at ino-organize pa po nila ang lugar kasi mga kareaksyon para nagkaroon ng aberya na para bagang ang nangyari po mga kareaksyon hindi po napirma ng kontrata at parang may pumipigil may masamang espiritu po na talagang gustong pigilan po itong hearing na ito. Kaya mga kareaksyon, meron pong hearing. Inaayos pa po nila ang AB audiovisual system po ng lugar. Paglalagay ng mikropono, paglalagay ng cameras, TV o projector. Ayan mga kareaksyon, hintay-hintay lang po tayo mga kareaksyon. Huwag po tayo maniwala sa mga masasamang
loob. Well, mga ka-reaction, hindi ko po alam kung ano pong gustong mangyari ng Peanut Gallery PGMN na nagsasabi po mga ka-reaction na ito po, 55 minutes ago, just in today, Blue Ribbon hearings in Mandaluyong organized by the Cayetano Black and featuring the 18 Marines was cancelled. The owner of Double Gem EDSA Garden has issued a statement that it has no affiliation with the participant or subject matters of the event. So, sinasabi po ng Peanut Gallery na cancel. Marami pong mga balita sa social media na sinasabi nila cancel. Pero sa totoo po mga ka-reaction, hindi po cancel. Hindi po siya cancel mga ka-reaction. Sa katotohanan lang, ito po, ayan po mga ka-reaction. Cancel ba yan? Cancel ba yan, PGMN? Anong balita meron kayo? Cancel ba yan? Hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa kasalukuyan, ang SMNI ay kasalukuyan kino-cover po niya, naririyan po mga ka-reaction, ang mga 18 Marines, mga ka-reaction. Paano po natin mga ka-reaction masasabing cancel yan? Pero sabi po ng PGMN sa kanyang Facebook page, sabi po niya mga ka-reaction, cancel daw po. Cancel daw po mga ka-reaction ang Blue Ribbon Committee hearing. Paano po magiging cancel yan mga ka-reaction? Paano po magiging cancel yan? Nagkakaroon nga po ng nagkakaroon nga po ng nagkakaroon nga po ng pagdinig ngayon ongoing po ang preparation nila. Hindi ko po alam kung totoo po ito. Just in today, Blue Ribbon hearing in Mandaluyong organized by the Cayetano Black and featuring the 18 Marines was cancelled. The owner of Double Gem EDSA Garden has issued a statement that it has no affiliation with the participants or subject matters of the event. Inarkila nga Hindi ba inarkila yan? Paano masasabing party? Ayan mga ka-reaction ano ba yan? Hindi ba tuloy sa tingin ninyo? Nakaupo na dyan yung 18 Marines, dumating na sina Attorney Baligod, dumating si Attorney Mike Defensor. Ano ba naman yan, PGMN? Tama ka ba o may tama ka talaga? At ito po mga ka-reaction tignan po natin ito mga ka-reaction Ito po mga ka-reaction. Kung talagang hindi tuloy o tuloy, talagang niloloko po tayo ng mga mga kalaban. Alright guys, tuloy na tuloy ang hearing. Nag-uusap na sila kung paano papasukin yun yung caretaker ng Double Gem at kinakausap niya yung security ni Mike. At kung paano papasukin yung So, ibig sabihin yung Peanut Gallery, mali ang nakuha nilang impormasyon. O talagang nililito nila yung taong bayan. Hindi po natin alam. 18 Marines dito sa Double Gem sa EDSA. Tuloy na tuloy po ang ating hearing sa Blue Ribbon Committee ng totoong Blue Ribbon Committee Chairman na si Cayetano, totoong Senate President na si Senator Alan Cayetano at si Marco Reyata ng Tulamaya na dumanasay ka nila tarong magsasabi babalik mga ngayon, babalik si Javit at ito na yung asawa ni Mike Baybay at nagtatanong nila yung pagpasok ng mga 18 Marines, nagtatanong nila kung saan daraan dito daraan mamaya para makontrol natin yung maraming tao sa labas at maraming pulis. Huwag po kayo maniwala kay Erwin Tulfo, kay Magtibag at sa mga peking news ng administrasyon na ito na hindi daw magtuloy ang hearing ngayong araw na ito. Importante po ang hearing ngayong araw na ito dahil ito ay para NBA Finals ng Philippine Politics dahil bukas may special session na ang Senate. At mangyayari dyan malamang maligtad na naman ang isang member ng Senate para kapag hindi siya kasuhan. Pero kapag nangyari ang special session bukas makapagpalitan ng liderato ang Senate, hindi na naman ay tutuloy ang investigasyon about sa corruption sa ating bansa. So last chance na natin ito, supportahan natin mga kababayan. At malapit na, tuloy-tuloy ba? Andito tayo sa labas ay sa loob na ng Double Gem. Yeah, buddy! Mga kababayan na naghihintay sa labas, pag-intay na lamang kayo dahil konting panahon na lamang yung kaya po ang usap natin kanina narinig ko na pinagdaraanan na nila ang pagpasok ng 18 Marines, pasok ng mga senador ngayong araw na ito. Tuloy na tuloy po. Sa mga gustong pumunta ngayong araw na ito, dito sa EDSA, pumunta po kayo dito. Dahil yung pagkakataon po ito para marinig natin ang lahat ng nangyari tungkol sa nakawan ng pera ng ating bansa na pinipigilan
ng administrasyon ni BBM na pinigilan ng Aero Tulfo, na pinigilan ng mga kurang senador at mga congressman, na pinigilan ni Gatchalian, na pinigilan ng Matibag. Mga walang niya kayo, bakit ayaw niyong marinig ang lahat Tama. ng boses ng mga nag-witness tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Ibang tao ang naglitay sa labas sa EDSA, hindi makapasok dito sa ating gate dahil minirmahan pa daw ang kontrata. Pero pinapay-analyze na po, mga kababayan, yung kontrata at ang kanan nila yung pagpasok once dumating ang mga 18 Marines at yung kanilang mga dagdag na kasama dito sa ating lugar. At buhos mamaya ang mga senador at ang ating mga kasama dito, bebe, sa loob! Nandito na ako sa loob! At nandito na yung mga unang parts dito sa loob! At malapit na tayo, makapasok mga kababayan, konting pagtitis na lang dyan sa labas, bebe! Huwag po tayo maniniwala sa mga fake news na lumalabas na hindi tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. Yeah, baby! Alright! Alright, see you again next time, folks. Mamaya, mag-live ulit ako mamaya. Dahil ang dami mga nag-live dito sa labas, mahina ang signal. I love you! Siya ba na? Mapasok na yung 18 Marines, bye-bye! Ay! Sa Double Jam, tignan natin kung sino yung lalabas sa ating mga family, bye! Andito na po tayo sa loob ng Blue Ribbon Committee venue dito sa EDSA, honey! Yeah, buddy! Ang dami na pumapasok ng mga SUV dito sa loob. Ang dami mga libo-libong taong naghihintay sa labas. Hinihintay natin yung mga security at aid. Alright! I think the handsome gentleman ay nandito na po. Alright, dito na sa loob. At anytime na papasok namin sa loob. Yee-hoo! Alright. Yung mga 18 Marines at meron pang daragdag na 14 Marines, yung first batch. Hi guys, nakapasok na ako dito sa Double Gem dito sa EDSA kung saan gaganapin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta at ni Cayetano at ni Mike Defensor. Sabi nila hindi daw tuloy. Nanakot si Matibag, nanakot si Erwin Tulfo, pero huwag kayong maniwala sa kanila. Dahil tuloy na tuloy ngayong araw na ito ang hearing dito sa Double Gem. Dahil nakapasok na ako sa loob. Nasa loob na rin yung asawa ni Mike Defensor, nandito na rin yung kanyang security at mamaya susunod na sila. Ang ginagawa na lang nila sa loob ay pirmahan yung kontrata. Kapag napirmahan na yung kontrata, pwede nang pumasok sa lahat. Yeah, pare! So yung mga ka-reaction, tuloy na tuloy po mga ka-reaction ang hearing at ayan po ang kaganapan ngayon mga ka-reaction. Gumagalaw po ang mga tao, ibig sabihin naghihintay po sa kasulukuyan. So hindi po totoo yung nakikita po natin sa social media, sa Facebook, especially sa YouTube na sinasabi ng iba't ibang tuta ni Bangag, tuta ni Tambaluslos, yung PGMN, yan po ay operator ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos. Dahil hindi po nila tinitira si BBM tsaka si Lisa, ang tinitira lang nila si Tamba Loslos. Kayo kapag tinira nila si BBM at ito yung si Lisa, ibig sabihin hindi totoo yung sinasabi nilang operator sila ni Bongbong Marcos. Yun lang po yun. Ako hindi po ako naniniwalang operator sila ni Bongbong Marcos eh. Ang alam ko talagang BFF po sila ni Lisa. Ayan mga ka-reaction, baby. O, tuloy na tuloy po mga ka-reaction ang Blue Ribbon Committee hearing dito sa Ortigas. Yan po mga ka-reaction. Tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-reaction sa ating pag-update. So ito po mga ka-reaction, si Atty. Topacio magsasabi po ng kung tuloy o hindi tuloy mga ka-reaction habang kumakain po ang mga Marines at mga nandyan sa, siyempre alauna na alauna na po, mag-aalauna na, kailangan na silang kumain, nagugutom na po sila. Pero pakinggan po natin si Atty. Topacio. Yes, yeah! Tuloy ba? Instruction sa akin ni former Secretary Mike Defensor ay tuloy po ito. Ano na lang hinihintay, sir? Bakit hindi man nakapasok? Anong inaantay? Anong inaantay na lang? Kaya sabihin ko lang, sino yung kasama ko, hindi pa pwede papasukin maya-maya pa. Sabi lang, ini-inform ko lang yung mga dumalo dito na huwag silang aalis. Kasi tuloy po tayo. Sir, anong oras, sir? Sir, Okay. anong oras magsisimula? Anong oras magsisimula? Atty, anong oras magsisimula? Atty, anong oras sa...
So ayan po mga kareaksyon, totoo po at ino-organize pa po nila ang lugar kasi mga kareaksyon para nagkaroon ng aberya na para bagang ang nangyari po mga kareaksyon hindi po napirma ng kontrata at parang may pumipigil may masamang espiritu po na talagang gustong pigilan po itong hearing na ito. Kaya mga kareaksyon, meron pong hearing. Inaayos pa po nila ang AB audiovisual system po ng lugar. Paglalagay ng mikropono, paglalagay ng cameras, TV o projector. Ayan mga kareaksyon, hintay-hintay lang po tayo mga kareaksyon. Huwag po tayo maniwala sa mga masasamang loob. So patuloy pa rin po ang ating paghihintay mga kareaksyon dito sa nangyayari pong hearing. Marami po mga fake news na lumalabas sa social media ngayon mga kareaksyon na kung saan sinasabi po nila na hindi po matutuloy itong hearing ng Blue Ribbon Committee. Ito po, katulad po nito mga kareaksyon ito po yan These past few days, I was busy doing all of the security aspects just to security make sure daw. Hanggang ngayon meron pa silang mga imahinasyon. Security aspect. past few days, I was busy doing all of the security aspects just to make Ito sure. po si Sher Fake Win Gatchalian mga kareaksyon. Si Sher Fake Win Gatchalian. Ito po ang peking Senate President. Nako, magiging Senate President ka, pro tempore. Peki ka pa, nako po. Safe in building. Sir, this Okay, guys. related ba raw yan? Destabilization related? And may nababanggit baka daw may involved na religious group? May ganun po ba yun? Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na distab related siya. Malinaw na But, nakasaad I won't sa go into the details, but based on our conversation with them yesterday, possible. Destabilisasyon daw po ito mga kareaksyon. Ano sasabihin dyan ni Senador Loren Legarda? Malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Di ba? Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Yan. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ayon po sa konstitusyon, 24 Malinaw. ang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. Kung kaya tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng membro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Naku po. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Naku po. Ang konstitusyon ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Yun. Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat. Yun ang dating Senate President pro tempore mga kareaksyon. Kasalukuyan pong inaayos pa rin ang venue mga kareaksyon. Palagay ko aabutin po tayo ng bukas. Sa dami po ng pag-uusapan ngayon mga kareaksyon, excited na po ang taong bayan na marinig
ang mga kalokohan po ng administrasyong bangag na ito, mga ka-reaction. Naku po, naku po, naku po, naku po, naku po, naku po, naku po. Ay, nako. Madaan mo rin, bumalik na po mga kabayan. Anong? Para magaten yung naghanap sila ng ibang lugar ngayon dahil pinagbawal dito. Sino magbabawal? Yung mga magtalakaw dahil ayaw kami lumabas. Sinasabi ko na, bago nila ako mapatay, ang magtalakaw dito, Martin Romualdez at Marcos, silang dalawa lang. Meron kami prueba na sila nagtatakaw ng kabanang bayan. Kompleto po kami, lalabas namin lahat ngayon. Sir, ano matang mangyari, itutuloy natin, sir? Ha? Ano matang mangyari, itutuloy po natin to? Itutuloy, maski saan tayo mapunta, itutuloy. We will join. Nahanap na kami ng ibang lugar para makapagsalita. We will join. Malalaman nyo ulit mamaya. Pero Anong sabi mo, sir? walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin na totoo, ang magnanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung sila magpigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Wala yung sinasabi niya na 2,500 flood control. Binumbulan lang tayo, wala yun. Ninakaw na nila lahat ang pera. Kaya ayaw nilang malaman. Kaya antayin niyo po, naghahanap na po ng lugar para makapagsalita kami lahat. Yes. Mag-justify po kayo, sir? Mag-testify na kayo. Testigo na kayo. Magtetestigo ako, sasabihin ko totoo. Testigo po siya. Totoo lang siya sabi ko, kung igulo ako, okay lang. Patayin ako, okay lang. Masabi ko lang ang totoo. Okay, dito muna. May tumatawag sa kanya eh. Okay na. Okay. Si Mike Dickinson. Tawagan mo daw siya. Ano kontak? Awag may bagong venue. Wait lang, may bagong venue. Wait lang sa venue ah. May venue na ba? May venue. Ayaw niya. Sir, ilang ito sa mga marin, sir? There is a threat of arrest already against him and against former 18 Marines. And we have come to know na may arrest order na inilabas ngayong umaga lang. In fact, kaya nga hindi ito tinuloy kasi tinatakot na rin po may-ari. Ako po si Ka Eric no, sa Bangon Sambayanan. We were informed na may mga arrest order na laban sa ilang mga Marines na magtetestigo at ipiprevent nila ang iba pa na 14. Kaya right now, the venue is tentative. But as of 9 a.m. today, ayaw buksan ng caretaker po. Hindi sila nagbubukas dahil ang instruction po sa kanila, hindi magbukas. So ngayon, ang panawagan namin, kung hindi ito magbubukas, ililipat na natin sa People Power Monument o kaya sa EDSA Shrine, ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala pang sagot si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Marcoleta. Pero si Governor Chavez, open siya na sa People Power Monument gagawin ang Senate Blue Ribbon Committee. Why not? That is historical and that is the first time na ang Senate Blue Ribbon ay isinagawa sa People Power Monument mismo. Sir, kayo po galing yung arrest to si There are information coming in sa aming mga Viber group na may secret arrest order para sa mga 18 Marines or former soldiers. At kasama din ba sa mga kaso na isasampa pa itong 14 na lalabas pa. Kaya nag-recalibrate. Out mo na, tawag ako. Thank you, sir.
talaga isa ho sa mga lumalaban sa korupsyon sa mga panahon ngayon. Medyo natin, dito po tayo sa ilalim po ng MRT station dito po sa Ortigas. Ayan. Wait lang na menu wait lang. Salamat, salamat. Hello, ma'am! Good morning! Good morning po! Wait! Ayaw ka din lang. Natin sa mga media dyan ha. Hindi kayo bias, huwag nyo itulak yung bisita natin. Kayo lang nagdadala ng kaguluhan dito, maayos kami dito ha. Pakiusap lang, hindi na naayos sarili nyo. Salamat, Senator! Salamat! Salamat, Senator! Ma'am, dito, ma'am. Laban lang! Laban lang! Nakita ho natin dito, sana matuloy ho itong habulin ko natin. Pumasok ako sa kanya sa sasakyan. Pasukin niyo na! Mga pawas! Pamalas! Backward na, kuya na. Galit ka! Ma'am, sa likod, ma'am, sa likod. Kali mo naman,
nagbabalita, king ina mo! Boss, pwede na? Mamaya na. Kailangan ko muna si Dali lang muna. Sandali lang mo muna. Coordination muna ha, sandali lang. Tatay lang po. Sandali mo muna. Papasok lang ako, sandali lang. Mag-uusapan lang siya. Dapat talaga, dahil yung nauupo sa tingin mo ay tinanggal ang iyong lehitimong pagiging Senate President, ikaw mag-file ng kaso para matapos na yan. Kasi hanggat hindi kayo nagpa-file, forever tayong ganito. Baka dalawa pang Senado natin, dalawa pa impeachment court, ang gulo-gulo. Kasi ang Korte Suprema hindi motu proprio on its own, cannot intervene unless somebody files the appropriate petition in court. Hindi yan gagalaw. Kaya mag-file nga na, Senador Cayetano, what's stopping you ba? Just file it. Para ma-resolve na agad yan. Ituloy mo. Yes, Attorney Sal. The Constitution is explicit on what constitutes a quorum. So, is the rules of the Senate to wit, Rule 2, election of officers. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all of its members. Just like the simple and clear language used in the Constitution in the matter of what is the required number of senators necessary to elect the Senate officers, so is the Senate rule simple and clear that requires no interpretation nor elaboration. Oh, yan. Hintukan na dyan. O, nakita nyo. Sabi ko, sa artikulo natin sa The Manila Times, maliwanag ang saligang batas na quorum o ang mayoriya ay 13 kasi 24 ang senador. Hindi po pwede nasasabihin niya, hindi, may sakit. May sakit. Okay, nakakulong. Hindi uubra yun. Kasi, ang ginagawa niyo, dinadagdagan nyo ang sinabi ng saligang batas. Inaamyendahan nyo. Hindi yung kasama yung pamamaraan ng amyenda nang basta maglalagay na lang kayo. Ang pag-aamyenda, merong talagang nakalagay kung how you will amend the Constitution. Saka sinasabi nga ron, wala namang sinabi doon na pag-absent ka o nakakulong ka, hindi ka na isasama sa bilang ng 24. Senador ka pa rin. Ang exception lang doon, kung patay ka. Kung patay ka, talaga magiging 23 na lang. 23 na lang talaga ang mga senador. Kaya sabi ko natin, yun sa ligang batas yun. Tingnan natin yung rules nila mismo. Maliwanag din Parang kinopy lang yung sa ligang batas ang rules nila. Ang mayoriya, para magkaroon ka ng quorum, ay ang majority ng 24. Ang majority ng 24, 13. Madali sabi, di ganun din. Pareho maliwanag, hindi na kailangan kung ano-ano pang mga kabulastugan ang idadagdag nyo, ikakatwiran ninyo. Yan ho ang tunay na dapat alamin ng mga nagbibigay ng mga pahayag. Kung ano talaga nakalagay doon sa saligang batas, anong nakalagay sa rules of the Senate, at kung ano yung sinasabi ng desisyon ng Abilino versus Cuenco. Ngayon, tanong, paano natin mariresolve ang sitwasyon? Basahin mo na. Ito na ang solusyon. Yes, Attorney. As to the recent dismissal of the Supreme Court of a petition for a certiorari filed by a public school teacher seeking its intervention to declare the election of Senator Gatchalian as acting Senate President and Senate President pro tempore by the 12 senators as valid and in accordance with the Constitution does not upheld the position of Senator Alan Peter Cayetano as he remains the Senate President. That remains a contiguous and unresolved Hindi contiguous yan, contentious. Okay, Attorney Sal. Thank you for correcting. Continuous and unresolved legal Contentious, hindi. Contentious. May ibig sabihin, pinaglalabanan. Contentious. Contentious, ayan. An unresolved legal issue.
The dismissal of the petition only means that the Supreme Court refused to assume jurisdiction because the petitioner does not have a legal standing to file it, meaning he is not the proper party to institute the action, as he is not shown that he has suffered or at the risk of suffering any direct personal injury from the political actions he challenged. Okay, ito ka na dyan. Ang sinasabi ko natin, ang solusyon dyan ng Korte Suprema. So meron nung naghain ng petisyon, isang pribadong mamamayan. Ang sabi nitong pribadong mamamayan, kung maaari lang po, ideklara nyo, nalihiti mo yung pagkahalal kay Gatchalian sapagkat masyado nang naapektuhan ng taong bayan. Kaya ganun ang banat niya. Kailangan gumawa na ako kayo ng desisyon na legal yung halal, tama yung 12 na quorum, at lahat ng mga ginawa nila, pati yung paghalal nila ng pro tempore, yung Senate President pro tempore, pati yung Secretary, at yung mga chairman ng mga iba't ibang mga komite, deklara nyo rin na legal. Ano sabi ng Korte Suprema? Dismiss! Naku, na ma-dismiss. Natuwa naman yung mga kakampi ni Senador Cayetano. Oh, kita mo, na-dismiss sila. Panalo tayo, hindi. Mali rin na naman ang basa nyo. Kaya o dinismiss yun, kasi yung naghain ng petisyon ay walang karapatan, walang legal standing. Ibig sabihin, hindi kayong tama na dapat na naghain ito sapagkat hindi mo naman napakita sa amin na ikay madadanyos dito o ikaw ay magkakaroon ng kasiraan sa pagkatao mo. You will be suffering dahil dito sa gulo sa Senado. Hindi ikaw ang tamang tao. So, ibig ko sabihin, yung dismissal has not resolved anything. Akala ng iba, dahil na-dismiss, natalo na si Gatchalian. Kasi ang hinihingi doon, ideklara nyo. Hindi sila nag-assume ng jurisdiction. Hindi nila pinakialaman kasi nga, mali yung petisyon. Pareho din yan ng petisyon na certiorari na dapat habeas corpus. Ito naman, dapat co-waranto na tinatawag. O, ipapaliwanag natin yan, maya-maya. Basta, huwag kong akalain ninyo na yung dismiss yung petition ng pribadong mamamayan, nagkaroon ng resolution. Hindi ibig sabihin ng dismissal, ginawang illegal yung pag-akyat ni Gatchalian. At hindi rin yung sinasabi na legal ang pananatili niyang Senate President. Wala nga ho Kasi nga walang jurisdiction So, ano ang dapat gawin? Ito na yun. Ito ang dapat gawin ng mga senador. Ayan, Attorney Sal. In order to resolve with finality the legality of the election of Senator Gatchalian as head of the Senate by a majority of 12 senators, Senator Cayetano must file a petition for quo warranto against Senator Gatchalian, as he appears to have taken over as Senate President and presided over the Senate session and issued directives as such to the Senate employees and were followed by them. His election has also been recognized by the House of Representatives and the President of the Philippines, as well as other branches of the government. Senator Cayetano would be the proper party to institute the action because his position as Senate President has been usurped, being effectively ousted by Senator Gatchalian's group. Failure to file the aforesaid appropriate petition with the Supreme Court would only prolong the Senate gridlock with the danger of having 2 Senates and 2 impeachment courts. It behooves the senator to resolve the Senate imbroglio among themselves or institute the proper judicial action for the Supreme Court to resolve the destructive Senate gridlock. Ayan po. Ang solusyon, dapat gaya ng nauna nating paragraph, either makialam ang Korte Suprema o kayo na mismo magkaisa na, magkasundo-sundo na kayo. At ang sitwasyon ngayon, since may na-dismiss yung petition dahil mali ang nag-file, sino ang dapat mag-file ng quo warranto? Kasi ang quo warranto, yun ay isang petisyon
na pwedeng ihain ng isang mamamayan na may hawak na pwesto na inagawan ng isang tao. Kagaya ngayon, ang sabi ni Cayetano, hindi ako Senate President. Bakit mo ako kinukuha yung pwesto ko? Mali yan. Illegal yan Kaya dapat maghain siya ng co-warranto laban kay Gatchalian. Kasi habang sinasabi niya, hindi, ako pa rin ang Senate President. Ba't ako magpapile? Di pag ginawa ko yan, inaamin ko na hindi ako Senate President. Hindi. Kaya mo gagawin yan, Senador Cayetano. Kasi nga, whether you like it or not, effectively, tinanggal ka nila. Bakit? Kinilala si Gatchalian ng presidente, kinilala ng House of Representatives, kinilala ng COA, kung ano-ano pang mga sangay ng gobyerno. So madalit sabi, effectively, hindi na ikaw. Hindi ka sinusunod kasi mismo mga empleyado sa Senado, hindi ka sinunod. Hindi ba? Ang sinunod nila si Gatchalian, nagbigay ng directive. Nagbigay siya ng direktiba Nung siya naupo, nung inadyon niya, sabi niya, home, work from home. Huwag na kayong umaten kasi nga magkakaroon ng Blue Ribbon Committee yung kabilang grupo. Sinunod siya So madali sabi, Senate President ka nga, pero hindi ka na sinusunod ng mga staff ng Senado. Kaya dapat talaga, dahil yung nauupo sa tingin mo ay tinanggal ang iyong lehitimong pagiging Senate President, ikaw mag-file ng kaso para matapos na yan. Kasi hanggat hindi kayo nagpa-file, forever tayong ganito. Baka dalawa pang Senado natin, dalawa pang impeachment court, ang gulo-gulo. Kasi ang Korte Suprema hindi motu proprio on its own, cannot intervene unless somebody files the appropriate petition in court. Hindi yan gagalaw. Kaya mag-file nga na, Senador Cayetano, what's stopping you ba? Just file it. Para ma-resolve na kagad yan. Biro niyo yan, tinawa. Di ba, meron na naman yatang gagawing Blue Ribbon Committee. Yes, Attorney. Kakagulo na naman kayo dyan. Di mo ba, sino ba yung nagpapatawag? Yung kabila. Siyempre, kukunta na naman ng kabila. Pagkatapos, nag-uusap-usap na kayo sa impeachment. Yung mga regla-regla nyo, hindi nyo malaman ngayon kung sino magpipreside. Kasi, dalawa ang nagkiklaim na dapat sila. Yung isa, hindi pa abogado, so may problema din yung grupo ng Gatchalian. Kaya sabi niya, hindi, palitan natin ang rules. Yan ang problema, napakagulo nyo na. Kaya nga, dapat it behooves you na ayusin nyo na mga sarili nyo. Kasi, whether you like it or not, ang tingin niyo sa inyo ng taong bayan, lahat kayo, pati tuloy yung mga matitino dyan sa inyo, namantsa na rin nadadamay sa kalokohan ng mga ilan lamang sa inyo at ng pakikialam ng Malacanang dyan sa gusot na yan. Ayusin nyo na, mag-file na kayo. Kasi hindi naman, ako, for instance, gusto ko mag-file, hindi naman po pwede dahil madidismiss lang. Kahit na yung ibang senador dyan, mag-file, hindi rin po pwede. Dahil hindi naman sila yung mismong tao na magrereklamo na tinanggalan siya ng posisyon. Hindi po ba? O pwede rin siguro ang mag-file si Loren Legarda kasi tinanggalan din siya na may siyang pro tempore. O sila either Legarda o si Cayetano. Pero dapat si Cayetano dahil siya Senate President supposed to be. Yun ang dapat na gawin niya. Otherwise, maniwala kayo. Napakagulo natin. Magkakaroon ng 2 Senado, magkakaroon ng 2 impeachment court. Ay, naku. Pwede ba? Stop acting like children. Be adults. Ayan.